At hello guys, ayun at meron nga tayong bagong gagawin ngayon. Bali, dalawang unit ito yung dinala dito sa atin at ipapa-repair. Ang maker nito ay Squares Bingham. Bali, yung dalawa na yan ang ating ayusin. Bali, nauna kong kalasin itong itim at tinanggal ko na yung nut niya. Yan sa kanyang kulata. Dito yan nakalagay. So may parting ito ng kulata at pag tinanggal nyo yan ay mabubunot nyo na itong pinakang receiver nya. At yun nga, kinalas ko na rin yung kanyang intake port o inlet, tapos binunot ko tong kanyang valve o yung firing pin kasi alam ko naman na ito yung sira niyan kasi nga sinabi na nung may-ari. Sinubukan nila itong gawin at ayan, pinalitan nila ng rubber pero hindi nila mapalapat kasi ayan, kita nyo yung forma ng ginawa nila, hindi naman maganda yung pagkakatabas. At ayan, kalasin na natin. Tanggalin ko lang tong natatanggal naman tong pinakang housing niya dyan. Tapos tatanggalin natin tong goma na ikinabit nila. At yan, gagawin natin yan ng bagong acetal. Ingatan nyo lang, may washer yan dito, baka mawala. Yan. Yan ang papalitan natin, yung pinakang goma na yan. A few moments later. At ito na mga idol, nakagawa na ako. Yan yung pinakang acetal, gawa yan sa polyurethane na rod. Ayan. Yan ang talagang ginagamit sa mga CO2 airgun na pang gawa ng acetal. Kung isa lang naman ang gagawin nyo, pwede kayong bumili ng mga pre-cut na sa Shopee o Lazada. Pero ako kasi meron talaga akong rod na ganyan para kahit anong sukat pwede ko siyang gawin. At yan, ikakabit na natin yan dito sa kanyang housing at ibabalik na natin yung kanyang valve stem. Medyo maganit nga lang ikabit to kasi siyempre bago yung yung kanyang acetal. At siyempre kailangan masikip siya kasi pagka hindi dadaan dyan yung CO2 at saka sisingaw yan kapag hindi natin mahigpit yung ating pagkakagawa. At ayan na guys, naikabit ko na dito sa kanyang housing. Ganyan ang itsura ng ating ginawang bagong acetal nitong ating firing pin. At siyempre tinignan ko itong loob nito, meron siyang mga parang mga dumi na ron sa kanyang pinakang valve seat ng kanyang valve housing. Kaso nung ito ay sinubukan kong kalasin yung pinakang barrel niya para mabunot ko sana yung pinakang valve housing niya. Lost thread pala itong niya, yung set screw nung kanyang barrel. Kaya hindi natin matatanggal yung yung tornilyo diyan na nakakabit doon sa kanyang valve housing. Kaya ang mangyayari dito ibabalik ko na lang siya at dudukutin ko na lang ulit dito sa harapan. Bali, binata ko lang tong spring para mas maitulak niya ng gusto itong firing pin at mailapat niya ng husto doon sa kanyang valve housing. At lagyan lang natin to ng konting langis o kaya grasa para madulas tong kanyang valve stem. At pwede na natin yang ikabit dito sa pinakang airgun. Ikabit lang natin yung pang tornilyo niya dito sa hulihan. Ayan. Lagay natin yan sa loob tapos ipasok na natin doon sa ating pinakang deposito. Tapos gamit tong ating mahabang improvised na flat screw dudukutin natin yan doon sa loob at iti-thread natin.
Higpitan lang natin ang gusto kasi hindi nga natin napalitan yung yung o-ring doon sa kanyang valve housing. Higpitan natin ang gusto para mag-expand at hindi yan sumingaw. At yun guys, naikabit ko na yung kanyang firing pin sa loob. Sunod naman kakabit ko tong kanyang barrel band. Tinanggal ko yung kanina kasi kakalasin ko nga sana yung barrel, kaso hindi nga matanggal yung yung set screw kasi na lost thread na, kaya ibabalik na lang natin. Ayan, higpitan lang natin ang gusto para walang galaw. At pwede na nating ibalik tong inlet o intake port nya. Hindi ko napalitan ng o-ring yan kasi bago naman yan dahil sinubukan ng i-repair nung may-ari. Kaso hindi nila na patino. At subukan na nating magkarga ng CO2. Ako kaso wala pala laman tong kanilang tangke. Sinalang ko muna sa saglit yung kanilang tangke para malagyan. At kinabit ko na dito sa kulata yung pinakang baril at kinabit ko na yung kanyang nut dito sa kanyang kulata. Ayan, higpitan lang natin to. Ayan guys, at ginamitan ko siya nung tin snip kasi nawawala yung aking long nose. Hindi ko mahigpitan masyado kung screw lang. At pag mahigpit na, ayan, pwede na tayong mag testing. Subukan natin to kung ayos na, kung lumapat na ba ng maganda yung kanyang firing pin. Ayan, at ikasa lang natin. At yan na guys, okay na itong isang unit natin. Bale, sinunod ko lang kalasin itong isa pang unit, yung kulay green. Di ko na pinakita yung pagkakalas kasi parehas lang naman dun sa isa. Bale, ito tinanggal ko yung yung barrel niya. Kasi ang reklamo dito nung may-ari malakas to mag-blowback. At nakita ko yung pinakang o-ring nung transfer port niya pisana, kaya papalitan natin yon. Pero para mapalitan yon ay kailangan nating tanggalin tong kanyang mga trigger mechanism kasi meron yan diyang tornilyo na isa sa ilalim na yan ang humahawak dun sa pinakang housing nung ating pellet pusher. Yan. Bali hindi ko na siya totally tinanggal, niluwagan ko lang para maiangat at dinukot ko na tong kanyang intake port, transfer port. Ayan, bali hanap lang ako ng o-ring na pamalit dito kasi ayan nga nangyari sa kanyang o-ring na na siya, na pisana ng gusto. Kaya marami siyang blowback. Marami siyang singaw pag pinuputok, hindi na minsan tumatalsik yung pellet kapag ganyan maraming singaw. Bali, humanap lang ako dito ng o-ring na kasukat nung ating papalitan. Tingnan natin tong isa at wala, masyadong maliit. Kaya hanap ulit tayo dun sa isa ko pang mga o-ring. At siguro ito, pwede na tong isang to. At ayan guys, pwede na nga ito. Yan ang ikakabit natin at isasalpak na natin yan dito sa kanyang lalagyan. Ayan, may ukit naman yan dyan na para dun sa o-ring para hindi siya tumalsik. At subukan natin kung magandang lapat niya kapag inipit. Ayan guys, so maganda naman yung lapat niya. Kaya hinigpitan ko na tong tornilyo dito sa may ilalim ng housing ng trigger. Yan. Bali kakalasin ko muna tong
pellet pusher niya para maibalik yung tornilyo dito sa ilalim. Yan, may tornilyo yan dyan na isa pa para mahigpitan yung ano at maipit ng gusto yung kanyang o-ring sa transfer port. At pag nahigpitan nyo ay ito namang pellet pusher, sukatin ko lang dito sa barrel kung maganda pa ang lapat niya at sa tingin ko parang okay naman. At hahanapan lang ulit natin yan ng o-ring kasi may o-ring yan dyan sa may dulo para hindi mag blowback. At ito, pwede na siguro tong isang o-ring na to. Kuling ko lang yung pangkabit ko ng o-ring at ikakabit natin yan dyan sa pinakang pellet pusher. At yan na guys, naikabit ko na siya. Testingin lang natin siya dito sa pinakang barrel kung lapat siya. Kailangan kasi yan medyo mahigpit para pag kinabit na natin ay wala siyang blowback. Kaya kung makikita nyo, makapit siya kasi maganda yung lapat ng o-ring. Kahit itaktak nyo, hindi siya nalalaglag. Yan. At dahil sa tingin ko okay na, pwede na nating ikabit tong pellet pusher dito sa kanyang housing. Yan, at salpak lang natin dyan at ikabit natin yung pinakang bolt nya. At dagdagan lang natin ng konting higpit ng plies para hindi siya malaglag. Tapos assemble na natin tong kanyang trigger mechanism. Inabit ko yung gatilyo niya, tapos sinalpak ko na tong pin. Okay lang natin ng konti para tumago siya doon sa kabila. Tapos ikabit natin yung spring dyan sa bandang dulo. Tapos ikabit natin yung pin ng spring. Tutulak lang natin yung spring pababa para maikabit natin itong kanyang pin. Yan, diin lang natin yung spring, tsaka natin itulak yung spring, tsaka medyo pukpukin natin para pumasok. At kailangan medyo lumagpas siya ng konti doon sa kabilang butas. At yan, okay na. Ikabit na natin. Ikasalang natin tong ating barrel para maisalpak na natin yung kanyang barrel. At yun nga guys, nung sinalpak ko nga yung kanyang barrel, napansin ko nga na wala nga pala itong tornilyo, yung set screw nya. Isa ring dahilan niya kaya sumisingaw kasi hindi niya na itutulak pa ilalim yung barrel para lumapat dun sa ano. Kaya hanap tayo ng meron naman akong mga reserba ditong mga set screw. Subukan nating lagyan ng set screw itong kanyang housing ng pellet pusher. Yan nga guys, sinukatan ko siya ng kaso parang hindi siya umigpit, lost thread na pala. Kaya ito guys, gumamit ako ng hand tap at titreadan ko siya ng mas malaki. I-oversize na lang natin yung set screw para malagyan natin ng panibagong set screw. At yan, titread na tayo. At pagtapos natin mag-thread ay salpakan na natin ng panibagong set screw itong ating ginawa. At ikabit na natin yung kanyang barrel. Itapat lang natin kasi meron naman yung doon sa ilalim, may parang maliit yan na uka doon na lapatan talaga ng set screw. Tapos higpitan na rin natin yung pinakang barrel band nya para hindi gumalaw itong kanyang barrel.
Yung guys, nung naikabit ko na at tinesting ko, meron pala siyang leak dito sa ilalim. Ayan o, kung mapapansin nyo, pag pinuputok, pati dito sa ilalim, may hangin siyang lumalabas. Kaya tinanggal ko yung kanyang bolt at sinilip ko yung butas. Minsan kasi, inaabot yung butas nito sa may papunta ron sa valve housing. Ayan, sinilip ko siyang maigi, pero wala naman siyang, hindi naman umabot yung butas niya doon. Wala naman siyang butas. Kaya sa tingin ko, walang problema rito. Pero nagtataka ako bakit may singaw. At ikinabit ko na lang ulit siya para mahanap natin kung saan dumadaan talaga yung hangin o CO2 kung saan dumadaan. Kasi marami siyang singaw. Hanggang doon sa ilalim may singaw siya. Pati doon sa likod ng bolt. Ayan, nagkarga ulit ako ng CO2 kasi mahina na nga katitesting ko. At subukan ulit nating paputokin to. Ayun guys, okay naman siya na wala na siya masyadong singaw. Pero sa ilalim meron siyang singaw. At ang naging dahilan pala nito ay maliit na yung kanyang valve stem na kinabit nila. Sinabi ko doon sa may-ari na palitan namin ng valve. Pero sabi niya okay naman na daw yan basta pumuputok na. At hanggang dito na lang muna guys at kita-kita lang tayo sa susunod ko pang mga video. Salamat!